Ayan, so ang ulam po natin for today is mag-butter shrimp tayo. Ayan, 1 kilo lang yung binili ko pero hinati ko lang yung aking shrimp and then yung aking talbos. Nakaka-harvest ko lang sa aking tanim. Gagawin natin siyang insaladang talbos. Then, first, unahin ko muna pagluto yung aking butter shrimp. Ayan na, nilagay ko na yung butter. Mix natin, ilalagay yung aking garlic, onion, and ginger. Pagsasabay-sabay na natin ilagay lahat yan kasi madali lang naman yan maluto para hindi masunog yung ating butter. Ayan. Haluin natin hanggang sa mag-brown-brown siya ng kaunti. Then next na ilalagay ko dyan ay yung aking tomato paste. Yan, wala na kasi akong tomato sauce, so may tomato paste pa ako. Yan, konting tomato paste lang. Parehas lang naman yan sila ng, parehas lang yan sila ng tomato sauce ko. Okay na yan. Then, haluin mo na. Next, lalagay ko na yung aking kalahating shrimp. Hindi masyadong kalakihan yung ating shrimp, parang medium size lang siya. Oops, tumalon pa yung isa, buhay pa. So, ayan, haluin natin. Ayan, huwag natin masyadong i-overcook yung ating shrimp. Then, maglalagay ako ng oyster sauce. Tansya-tansya lang yan ang pagkaluto natin, guys. Oyster sauce. Halo-haloin para mahalo ng lahat, malagyan lahat. Next, mag-a-add ako ng kaunting water para mag-evaporate yung ating sauce na nilagay. Kaunti lang kasi parang natuyo siya eh. Ayan. Para may konting sauce lang siya. Then, maglalagay na ako ng paminta, black pepper. Yan. Masarap kasi pag maraming black pepper, guys. And then, kakaunting magic sarap. Yan. Kaunting magic sarap lang. Yan. Haluin. O, diba? Okay na yung sauce natin. Huwag natin lagyan masyado ng tubig kasi pangit din masyadong masabaw. And then, kaunting salt lang. Kaunting salt lang kasi medyo malasa naman na siya. Ayan. Kasi bawal sa atin yung maalat. Pero masarap na siya, guys, kasi malasa naman yung ating shrimp. Then, yung ating oyster sauce dyan at saka yung tomato paste na nilagay. So, malasa niya siya. Ayan. Luto na siya, guys. Huwag natin i-overcook yung ating shrimp para hindi siya para mas masarap. Ayan. Luto na. Then next, yung aking talbos ng kamote. Ayan. Nagpakulo na ako ng mainit na tubig sa kawali. Ayan. Medyo kumukulo na. So, ilalagay ko na yung talbos ng kamote. Tansyahin nyo lang din, guys, na wag mag-overcook yung talbos kasi pangit din pag malanta yung talbos. Ayan. Kunting lang, kunting kulo lang, then tanggalin na natin yan. So, yan. Ano muna natin lahat na siya sa tubig. So, yan. Okay na yan. Pwede na natin tanggalin. Pangit kasi pag ma-overcook yung ating talbos, malanta. So, wag natin i-overcook. Tansyahin nyo lang na wag ma-overcook yung talbos nyo. So, i-drain natin siya na matanggal yung tubig. Yan. Kailangan i-drain ng mabuti
para walang tubig na mahalo. So, ayan na. Then, next natin dyan, nag-slice na ako ng kamatis, onion, and ginger. Then, nilagyan ko na rin siya ng konting suka, konting salt, konting black pepper. So, ayan na. Halo-halo natin yan. And then, ganun lang kadali guys. Then, lalagay ko na yung aking pinakuloang talbos ng kamote. So, yan na. Okay na yung ating insaladang talbos. Ayun, kahit yan lang ang ulam ko guys. Sapat na sa akin yung insaladang talbos. So, mas masarap sana yan kung ang partner natin is inihaw na isda. So, next time, mag-ihaw tayo ng isda. Then, partneran natin ng talbos ng kamote. So, ayan na. Okay na, ready na for lunch. Thank you for watching guys. And don't forget to like and share sa aking Facebook page. And then, meron din tayong YouTube channel, Swings Kitchen at iba pa.